Isang magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat po kay kapatid na David Estacion na hindi po siya naka-schedule ng song reading ay ginampanan po niya yung pangunguna sa pag-awit po natin. So ngayon po mga kapatid ay nilais ko po na ipag-uwi po natin ang ating pag-aaral po sa may kinalaman po dun sa Bible Translation Overview para po magkaroon ng karagdagan tayo kung ano ang makikita po natin sa ating pagbabasa ng ating mga Biblia. Sapagkat alam po natin ang ating Biblia ay nasabi po ay galing po nasulat sa liwayong hindi po natin maaaraan. At ito yung pinakailangan i-translate sa isang liwaye na kung saan ito po ay ating madaling maunawaan. Subalit may mga pangunahing dahilan o may mga pangunahing reason na dapat po natin alalahanin sa pagganap po ng mga bagay nito. So alam po natin na ang Biblia ay nasulat po, sinulat ng mga orihinal na tagapagsulat, kagaya mo po na Apostol Pablo, si Lucas, si Pedro, si James. Subalit ang kanila pong mga sulat ay mga nawala po. No? Yung pong original na kanilang sulat ay tinatawag pong autographs. No? Ito po yung mga original na pagkasulat ng New Testament po. Subalit ito ay mga nawala po sa atin. Ito po ay wala na po tayo sipi. At ito po ang natin tinadalaman po sa atin ngayon ay kung tinatawag po natin manuscript na kung saan ito po ay sipi ng autographs o minsan ito ay sipi ng mga sipi ng mga autographs ng mga apostol. So yung ulitin po natin, yung autographs, ito po yung mga sulat ng mga kamay ng mga original na author. Okay? At yung pong sipi ng kanilang mga sulat, ay tinatawag po natin manuscripts. So yung pong kauna-unang pong manuscript natin po, ito po ay nasulat po sa Unsyan, gaya ng unang pinag-aralan natin. Ibig po sabihin ng Unsyan, ito po ay nasulat po sa capital letters. No, lahat po ito mga capital letters at sila po ay walang espasyo sa pagitan ng mga salita, mga pangungusap, wala pong punctuation mark at wala pong chapter and verse system, kagaya po ng inyong makikita po sa ating screen. No, mapapansin po yan po ay hango po sa aklat ng Juan Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 9. No, so makikita po natin, capital letter po siya, dire-diretso po siya, wala pong patlang tayong makikita. Okay, yan po ang isang karakteristik ng unang manuscript na kung tawagin po natin ay Uncials o mga capital letters. So ito po, palibasa po, ito po ang unang panahon po na yun ay wala pong tinatawag na Xerox copy. No? Ito po gaya ngayon, pag kailangan natin ng kopya, ito po ay sinay-Xerox na lamang po natin at ito po ay perfect na CP. So balik po panahon po nila, ito po ay sinisip sa pamamagitan po ng pagsulat. So, ito yun po ay tinatawag po natin scribes. So, palibasa po, ito ay ginagamit sa ginagawa sa pamamagitan ng manual. So, meron pong mga error sa transmission. No? So, scribal reproduction had affected transmission errors, addition, omission, spelling changes, and of words and orders, and etc. So, minsan po sa atin po, pag nag-CP po tayo, nagtatype po tayo, so nagkakaroon po tayo ng mga normal na pagkakamali. Ano po yung mga normal na pagkakamali natin? Minsan po yung salitang now, nagagawin natin no. Yung salitang tree, nagagawin tree, nagagawa po natin tree. Diba po? So yun po ay tinatawag ng mga scribal error. Okay? So yung pong scribal error, ito po ay tinatawag na variant readings. Pag sinabi po natin variant reading, ito po yung pagkakaiba-ibang pagkakabasa. Halimbawa po, meron po tayong dalawang manuscript. No? Meron po tayong dalawang manuscripts. Halimbawa, sinabi po rito, I know. I know you. Halimbawa, mababasa natin dyan, I know you. No? So, silipin po ito, nagkaroon ng scribal error. Since nasulat po yun, I know you. So, alam po natin, nagkaroon po ng drops. So, mula po yung word, iba po yung word na now, iba yung salitang word na no. So, ito po yung tinatawag na scribal error. Sa po halimbawa, the scribal error, o tinatawag natin variant reading. Sa isang yung manuscript A at manuscript B, sa manuscript A, mababasa natin yung no. Sa manuscript B, mababasa natin yung now. So, nagkaroon po ng letter dropping.
No? Ito po ay isa sa tinatawag, halimbawa po natin, ng tinatawag na variant readings. So also called variant readings, these are the textual differences of given text between manuscripts. So magkaiba po. No? Nagkaroon po ng ito'y simple. So nawala po yung K. No, pero maiintindihan po natin kung ano ibig sabihin ng manuscript B, I know you. No? Sunod po, mostly accidental but may be purposely to clarify, to explain, or to avoid doctrinal misunderstanding. Yet no command, exhortation, or doctrine is affected. Halimbawa po, ito yung original halimbawa, ito yung nasulat. No, nasulat po ito, sinipin. So, i-correct po ito ng bagong manuscript ng mga editor, so babalik po nila na I know you. Diba? So, nung ito po ay correct na isang ng manuscript C, so nagkaroon na po ng correction. So ito ay nagkaroon ng error, bakit po nawala yung K? So sinipin po siya at i-correct po siya, nagkaroon na siya ng correction na tinatawag natin, may dinagdag na po yung no. So nagkaroon na po ng correction. So mostly accidental but may be purposely to clarify, to explain, or to avoid a doctrinal misunderstanding, yet no command, exhortation, or doctrine is affected. Okay? So mapapansin po natin ngayon, meron na po tayong tatlong manuscript, halimbawa tatlong manuscript. No? Kung ito po ay sisipiin po natin, halimbawa ito po ay kukopyahin po ng 3 beses, at ito ay sisipiin ng 3 beses, ilan na pong differences natin. Meron po tayong 6 manuscript na magkakaiba. Diba? So, ibig sabihin ito po yung sinasabi ng ating pangkaraniwan po, yung mga kapatid, yung mga kaibigan po nating Muslim. Na sinasabi natin na ang Biblia natin ay hindi mapagkakatiwalaan sapagkat ang pinagkulan nito ay mga manuskriptong punong-puno ng mga kamalian. Ito po yung ginagamit nila. Sabi nila po, ito ay punong-puno ng kamalian. Subalit mapapansin po natin, dito sa binigay natin halimbawa, nabago po ba, nagkaroon po ng pagkakamali sa pagkakasulat. Pero, nabago po ba yung mensahe? So, hindi po nabago yung mensahe. So, mostly accidental but maybe purposely to clarify, to explain, or to avoid a doctrinal misunderstanding. Yet, no command, exhortation, or doctrine is affected. So, wala po, sa mga scribal error po, wala pong doktrina ang nakapektuhan sa pagkasulat. So, kaya po dito, the textual criticism began and was refined to correct these errors and reconstruct the text to the original. Kaya po meron po tayong tinatawag ng mga yung tinatawag na Greek New Testament edition. So, ibig po sabihin, mula po rito sa nagkaroon, ginawa po ito, nagkaroon po ng edition. That is to correct at ibalik siya doon sa tinatawag na original na pagkasulat. At ang tawag po dito ay textual criticism. Kaya po sa mga Bible ating pong mga ngaral, so tandaan lamang po natin sa textual criticism. Yung po textual criticism, ang layunin po nito ay para ibalik yung tinatawag na pagkakamali sa original na pagkakasulat ng mga apostol. Okay? So, ito po, makikita po natin yan. So, written in foreign languages, so alam po natin yan, Hebrew, Aramaic, yung Old Testament, at yung New Testament is Greek. The need for a translation of a native language becomes a necessity, either formal, equivalence, dynamic, or paraphrase. So, formal, ibig sabihin po ay word for word, dynamic, thought for thought, and paraphrase yung translation kung tawagin po natin. At ito ay malaki po ang nagagawa nito sa meaning ng isang teksto ng Biblia.